Business as Mission sa Entrepinoy Espesyal tuwing Lunes alas 11 hanggang alas 12 ng tanghali sa 702 DZAS FEBC Radio TV. At nagpapatuloy po tayo dito sa Entrepinoy Espesyal. Dito lang yan sa himpilang 702 DZAS FEBC Radio TV, agapay ng sambayanan. Muli ako po si Arwel Mendoza at ito po ang Business as Mission Philippines sa FEBC Radio. Tayo rin po ay napapakinggan sa iba't ibang himpilan ng Far East Broadcasting Company Philippines. At ngayong umaga ay muli po nating makakasama ang ating espesyal na panauhin mula po sa BAM Philippines. Siya po ang core leader ng Business as Mission Philippines. Kaya muli po natin siyang i-welcome dito po sa Entrepinoy Espesyal. Walang iba kundi si Ma'am Cathy Tan. Ma'am Cathy, magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga, Arwel. Again, good morning to all of you. Maraming salamat sa ating Panginoon kasi binalik na naman niya tayo dito sa programang Entrepinoy Espesyal dito sa FEBC DZAS. Thank you so much again, Brother Arwel, for this privilege to be here once again. Yes, and it's a joy po na muli po kayong makasama dito po sa ating palatuntunan. And every Monday po ay muli lagi nating nakakasama ang ating mga kaagapay mula po sa Business as Mission Philippines. At sa mga nakalipas na linggo, naging makabuluhan po at fruitful ang ating naging talakayan dahil marami po sa ating mga kaagapay ng mga negosyante ang maraming natutunan at na-inspire po sa mga ibinahagi po ng ating mga kaagapay mula po dito sa BAM. At ngayong umaga, isa na naman po masasabi nating mabigat din na challenges na hinaharap ng ating mga negosyante, itong tinatawag natin na profit-only business. Ma'am Cathy, maaari niyo po bang ipaliwanag sa ating mga kaagapay, kailan ba nangyayari or paano ba natin masasabi kung ang isang negosyante parang nakatuon na lamang sa kita yung mga sabihin natin mga compromises na pwede po nilang ma-encounter when they're doing this kind of tinatawag natin na profit-only business? Nako, alam mo, Brother Arwel, very common din yan sa ating pamamaraan ng pagnenegosyo. So it's also a way of life to many business owners. And yung topic natin ngayon, actually, sa same industry with me and I can really relate. Mm-hmm. Kasi kung titingnan natin, okay, reminder lang sa ating mga business owners, please bring out your workbook again and refer to our case study number 3. Mm-hmm. Nandito na tayo at ipagpapatuloy na natin yung ating pag-aaral. Marami tayong natutunan before. Opo. And ano kaya ngayon ang sinasabi naman ng Panginoon sa mga problema na hinaharap natin kung may mga ganitong circumstances. So, this is a very short case study and it's actually sabihin natin yung pangalan ng ating example dito is actually si Nathan. Mm-hmm. So if we read, si Nathan, meron siyang isang chemical company na nagmamanufacture at saka nagsusupply siya ng isang industrial coating. So syempre mataas talaga yung demand ng kanyang product, syempre surging and talagang as in sobra-sobra na yung demand na kailangan niya talagang ma-fulfill yung growing demand. Ngayon, ano ang gagawin niya? Actually, yung trabaho ng pagiging sa nasa chemical, hindi siya yung malinis. So actually talagang very risky, sensitive. So talagang maraming kailangan gawin na pag-iingat. Yes. Pero dito sa ginawa at saka experience ni Nathan, according to our case study, unpleasant, dirty, hazardous at saka yung risk, yung hinaharap at saka yung mga workers can contract long-term health problems. So marami yung mga ayaw sa ganitong trabaho, di ba? Mm-hmm. And kunti lang yung talagang ma-hire niya ng mga tao sa kanyang mga production. And kulang na yung kanyang napuproduce. So talagang naghahabol siya ng mga delivery schedules. Mm-hmm. Now, kung hindi niya ma-fulfill yung mga orders ng kanyang mga customers, syempre, di ba, mawawala yung customer niya. So, at andun yung pressure. Yan, andun yung pressure, nati-threaten siya na ibigay na lang sa iba kung hindi mo ma-deliver at saka hindi ka on time doon sa mga orders ng customers.
So, alam mo, etong si Nathan, gumamit siya ng mga workers, na mga migrant workers na talagang desperate ba? Walang mga trabaho. So, eto ba yung tinatawag kaya natin na exploitation or taking advantage of their circumstances? So, eto yung mga parang mahihirap na kababayan natin, ganyan. And kahit anong trabaho, eto sila yung mga tatanggap na lang kahit anuman. Basta magkatrabaho at saka magkaroon ng kumita ng kita. So, ayan. And willing tong mga tao na to, they accept kahit na mas mababa pa sa legal na minimum wage ang kanilang tatanggapin kay Nathan. And alam mo na yung kung saan sila mag-i-stay, hindi rin siya maayos, hindi siya Hygienic. Oo, hindi rin siya maganda talaga. So talagang poor quality ba? Yeah. So yung mga pagkain din na ibibigay sa kanila is, alam mo, yung mga ayaw nating kainin na kasi tira-tira siguro or stale, we call it stale. And ayaw nilang mawalan naman ng trabaho. So syempre tatanggapin na lang nila, na di lang ba? nila. Titiisin na lang nila. So with surging sales and mababang cost of production, the company's profit talagang nag-shoot up through the roof. So ang sabi dito is, Nathan became so successful and is very proud of his business prowess and success. Now, Nathan, by the grace of God, he came to read the Bible. And alam mo kung ano yung bumuka sa kanya na salita ng Panginoon? It's taken in Micah 6:8. Sabi niya, He has shown you, O man, what is good. And what does the Lord require of you? To act justly and to love mercy and to walk humbly with your God. And this is the word of the Lord that convicted Nathan. Kumbaga, hindi siya, alam mo yung tormented ang nakalagay dito, siguro hindi siya mapakali, isip siya ng isip, yung konsensya niya, yung puso Conviction niya, eh. yung conviction, paniniwala, and most importantly, if he is a Christian, grabe talaga to, di ba? So, sa ating nabasa na case study today, where did Nathan go wrong? What remedies are available to him if actually nakonsensya na si Nathan? So ano naman yung mga remedies available to him? And nung nabasa niya yung word ng Lord, what does walking humbly before the Lord mean in his business? So sa atin, my fellow business owners, what does God require of us truly? Yeah. So sa ating circumstances anuman, we depend on the Word of God that guides us, on the standards of the Lord, yung principles, para tayo ay ma-align din sa kanyang standard, di ba? And we honor the Lord in every aspect. So taken from James 4:6-10, God opposes the proud, but give grace to the humble. Submit yourselves then to God. Resist the devil, and he will flee from you. Humble yourselves before the Lord, and He will lift you up. Napakarami talagang advice dito, di ba? Ito yung ginagawa natin sa Business as Mission, Philippines, and Asia Pacific. So we are here growing together, still learning and journeying on how do we truly walk our talk, live a life that pleases God. So eto yung mga tools na binigay sa atin para tayo ay magkaroon ng meditation, and even we come before the Lord with our knees. Kung meron man tayong nagawa na hindi tama sa ating pagnenegosyo, di ba? Our Lord is merciful. Let's come to Him and seek Him. And the Lord will always be there waiting for us to depend on Him. And He will help us to change what needs to be changed, to improve what needs to be improved. And even the way that it is being done, di ba? Pwede nating palitan because we are supposed to be the blessing for other people, not to exploit them, but to care for them, to love them, to help them, and to be a channel of giving the moral of the people, giving them identity, lift them up, you know, 'di ba? Yung pagiging
pagkakaroon ba nila ng opportunity, na who knows, 'di ba, by doing that you are actually sharing Jesus. You're actually sharing your faith, and they will come to know the Lord Jesus. They will also appreciate, they will come to follow the Lord. And from whichever state, like yung experience ni Nathan dito, 'di ba? Sabi niya mga migrant workers, siguro strangers sila, wala silang mga alam, mga poor, kailangan nila ng trabaho, but why would it be children of God who honors God? Why would we take advantage of them? But instead, give them an opportunity to, mabago yung buhay nila at magkaroon din sila ng pagkakataon para actually be out of, we call, bondage of poverty or bondage of slavery. Kasi naniniwala tayo, our God is good. He blesses the poor. He is near to the brokenhearted. And also definitely, right, when you trust in the Lord, He will also provide for you. Amen. So eto yung mga principles na character na kailangan nating ibahagi sa iba, being business owners and being identified with the Lord Jesus Christ. Yeah. And going back nga dun sa naging story ni Nathan, again, hindi niyo po ito tunay na pangalan, halimbawa lamang ito dun sa ating BAM workbook. And it also reflects yung nangyayari ngayon sa ating industriya, sa pagnenegosyo. Na karamihan po, ito sa reality to, karamihan nga po sa mga negosyante na masyado nang natuon sa kikitain. Kumbaga, whatever it takes, kahit na mahirapan yung mga empleyado ko, kahit na mawala ning values ko sa negosyo, basta kumita lang ako, go lang. Pero dito po sa ating pinag-uusapan, mga kaagapay, there's more than our profit. At dito natin makikita na kapag tayo ay masyadong natuon sa mga material na bagay, talagang ililihis po tayo niyan sa ating relasyon sa Panginoon. Again, ang goal po ng kaaway, John 10:10b, sabi doon, to steal, kill, and destroy. At yan po ang ginagawa ng kaaway sa ating mga negosyante. Kaya narito po ang BAM na ginagamit din ng Panginoon to minister sa ating mga business owners, yung mga Christian business owners natin. And dito nga nakita rin natin yung naging story na yung mga empleyado ay dapat din binibigyan din ng halaga. Ma'am Cathy, bilang isang business owner, ma'am, paano niyo naman po naipapakita sa ating mga empleyado sa inyong business yung kahalagahan po nila, yung kanilang values? Kasi 'di ba, pag sinabing empleyado, hindi lang sila basta employee. Katuwang din po natin sila mismo sa business. We value them a lot. We consider them as blessing to us. And we consider them as blessing, and we thank God for them. So in this way, the stewardship and responsibility is given to us as employers in a way that we think of their welfare, in a way that we actually not only after them na matapos nila yung trabaho nila na maayos, and we require them to do this, to be excellent, but other than that, we want them to enjoy their work. We want them to have pleasure doing the work, because we want to us together, 'di ba? We are in need of each other. So parang I also cannot do without them. So I'm very thankful. So I think one of the things that we must always remember as employers is that hindi natin kayang mag-isa. Hindi rin naman natin magagawa na tayo lang, 'di ba? We need them. But who are they to us? If we consider them as blessing to us, it's because we acknowledge that there is God, the center of our business, right? So we thank the Lord for them. We treat them as workers but equal to us, but we treat them in a way that we align them to their responsibilities, to their role, 'di ba? They have different we give them different departments. So parang katuwang ba sa trabaho na gawin mo to ng maayos, I do my part, you do your part, this is my role, this is your role, and whatever is the success of the company is your success is my success. What is the identity of my company and my
office, it's the same as who you are outside. If I see you progress, if I see you prosper, if I see your families well taken care of, I see your children graduate, do you know the joy that I have? So this is what we practice in our company. We call it our work is our worship. So this is our responsibility. So yung pagpapahalaga sa kanila na it's not only profit-only business, you know, because even in business as mission, meron din tayong framework. BAM is not only for profit, but it is important that we must be a profitable company, so with profits, but then with a greater purpose. So again, nung nagkausap tayo last month, di ba, pinag-uusapan natin na our company should be a channel and a platform for the gospel, right? For us to share the good news of the Lord Jesus Christ. So, syempre, that is the greater purpose, the Great Commission. We are the missionaries. Business as mission, our business is our mission. So we as the missionaries, right? So other than the profit, the purpose, and then the people fulfilling the command of God, that is loving others after loving God. The vision of BAM is the mission, which is loving our neighbor, applying what we are learning here. And this is the whole duty of us. Other than, of course, if we care for them, we care for their welfare, meaning to say, it's actually part of it is also caring for our environment, which is the planet. And that is the 4 P's of BAM. So that's the way that we are here, reminded by case study number 3, what God has revealed to Nathan. And, you know, how the word of the Lord actually, you know, lead Nathan to change his business practice, to resolve, to make, to demonstrate the loving of your neighbor, and that honors God. Amen. At nawa mga kaagapay ay natuto tayo doon sa ating case study. Ukol nga po kay Nathan. And again, mga kaagapay, lagi po nating isasaalang-alang ang pagpapahalaga po, lalo po sa ating mga negosyante, yung pagpapahalaga po natin sa ating mga empleyado. And as we wrap up, Miss Cathy, ano po yung panawagan ninyo or challenge po ninyo sa inyong mga katulad din na business owner? So running a business, just like Nathan, is not about maximizing profit, just a 1P business, but and also not only just doing whatever or every other businessman knows what they are doing, but we are different. We are Christians. So let's make the difference. Let's encourage each other to really, you know, honor God. And again, remember that this journey is for all of us together. And my fellow business owners, we also have calendars that we can place on our tables. And every month, we also have a theme verse. And there is even reflection question here. So if you remember yung January natin, di ba? As a Christian business owner, how do you practice doing whatever is excellent or praiseworthy to glorify the Lord Jesus Christ? And then in February, would you sacrifice profit to do what is right and just, or you will actually, you know, obey just like Nathan, Micah 6:8 commandment. And now, for the incoming month, please stay tuned. Continue to work with our workbook and learn from it, and also in our calendar. We are reminded our fellowship, our conferences, which is, it will be October 17 and 18, 2025. So please register, okay? And it's still early, but already save your date and block your date. So thank you so much. Thank you very much for tuning in to Entrepinoy Especial, FEBC, DCAS, in partnership with Business as Mission Philippines. Let's continue the journey together and entrust everything, our business and our employees,
to the Lord our God who owns everything. Thank you. Thank you, Arwel. To God be the glory. Praise the Lord. Thank you, Miss Cathy. At sa mga kaagapay po natin na nais pang makilala ang Business as Mission Philippines, you may visit and follow their page sa Facebook. I-search lang po ninyo ang Business as Mission Philippines. So once again, Ma'am Cathy, maraming salamat po. God bless you and good morning.